Malalaking pangalan sa politika ang binasag ng ilang kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Ang ilang major upsets ngayong eleksyon sa Frontline Report ni John Roa. Formal nang naiproklama sa pagkagobernador ng probinsya ng Cebu si Pam Baricuatro. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Baricuatro na tumakbo sa ilalim ng PDP at dating PFP Secretary General. Baguhan man siya sa politika, natalo niya ang batikang si Governor Gwen Garcia. When I started, I was branded as Huyu. This is really victory. Game changer din para sa Cebu City ang pagkapanalo ng engineer na si Nestor Archival bilang mayor ng lungsod. Natalo niya sina incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia na pinsan ni Governor Garcia at dating Mayor Michael Rama. Wagi rin ang katandem ni Archival na si dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña. I'm very happy. Considering na medyo wala kaming resources, what we did is dumiretso na kami doon sa mga constituents. Mga uy naman ang nanguna laban sa mga halusos sa Zamboanga del Norte. Sa gubernatorial race, lamang sa Dipolog City Mayor Daryl Oy laban kay Dapitan City Mayor Bolit Halusos. Nangunguna rin si Berto Oy laban kay Nini Halusos sa pagka-alkalde ng Dipolog City. Tinalo naman ang independent candidate na si Mark Anthony Santos sa Senadora Cynthia Villar para sa pagkakongresista ng Las Piñas. Dati na siyang naging konsihal ng lungsod. Talagang, this is the first time na palitan po yung family, Villar family, sa Congress. to represent the Lone District of Las Piñas po. I'm offering my hand to my opponent, Senator Cynthia Villar, para tulungan naman po sana yung suportahan po ang mga programa. Natalo naman ni Marcia Teodoro si Coco Pimentel bilang kongresista sa unang distrito ng Marikina. Yun nga lang sinuspindi naman ng Comelec NBank ang proclamation ng Teodoro dahil sa pending disqualification case. Umaasa naman ang Mrs. ni Mayor Marcy na kakatigan sila ng poll body. We believe that the overwhelming votes that he got yesterday is a sign that the voice of Marikina people should be heard. It's just a suspension. It's not really final and executory. So, talagang kailangan lang siguro dumaan tayo sa proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, John Roa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.